Batangas kayo. Tatay ni Justin. Kararating nga lang nila. Galing Batangas. Doon nakatira yung dalawa. Ang kapatid ko ay yung tatay na Justin. Smart. Bilang, doon sa dalawa lang kasi tingnan. Dahil ako sa ulo. Tapos doon ka na rin sa maglilid. Oo, maglilid na sa likod mo. Kwarto ubo-ubo. Kaya ako ubo. 'Di
isa pong maluwalhati na muli sa ating pong pagsasama-sama sa pananambahang ito ng pag-alaala. Ating pong damhin ang presensya ng Banal na Espiritu sa ating pong buhay at sa ating kalagitnaan. Sa lahat po ng ating mga kapatid na mayroong pong mga kahilingan sa panalangin, patuloy po natin silang isama sa Panginoon. Gayon din po ang ating kapatid na Miriam, nasa sa ilalim sa isang operasyon bukas sa Doctor's Hospital. Ating po siyang isama sa panalangin ng ating kapatid na Miriam Tulop. At gayon din po sa ating mga gawain, atin nga pong daluhan ang ating mga gawain. Bukas po ay ang ating pagdiriwang ng All Saints Day. At ganun din po sa Biyernes, ang gawain ng mga choir po natin. At mayroon ding pananambahan sa hapon. Tinatawagan po natin ang mga kapatid na kabahagi sa pananambahan sa Biyernes po ng ika-3 ng hapon. At sa araw ng Sabado, ganun po rin ang ating pagpapatuloy ng ating mga gawain. Purihin po natin ang Panginoon. Tayo po'y magsabi ng Amen. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa gabing ito ng aming pananambahan. Sapagkat daman-dama namin, Panginoon, na Ikaw po ay nasa aming kalagitnaan. Ang aming pong mga diwa ay iyong pinangungunahan at ang aming mga puso ay binibigyan mo ng kapayapaan at kapanatagan. Nawa, Panginoon, sa aming pananambahang ito, madama namin ang tunay na presensya ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At gayon din naman po ang mensahe na aming maririnig, naway magsilbing kalakasan ng aming kaluluwa. At higit sa lahat, Panginoon, ay kasiglahan ng aming pag-asa sa aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Sa pag-alaala namin, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, ng mga namayapaan ng mahal namin sa buhay, nawa, Panginoon, ang bawat isa sa amin may ukol na kapayapaan at kapanatagan sa bawat isa sa amin upang sa ganun, Ama, patuloy naming maramdaman ang pakikipisan ng iyong banal na Espiritu. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang pagkakasala at ihanda mo po kami, Panginoon, sa mga mensaheng aming maririnig. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Suriin mo ang aking diwa, gawin mong kalugod-lugod. Suriin mo ang pangunawa ng iyong abang lingkod. Damdaming di kaaya-aya, sa puso ko'y ihayag, nang ako'y mapalaya sa biyaya mo't habag. Katagpuin po natin ang Panginoon sa atin pong pananalangin. Tinitipon niyo po kami na puspos ng inyong kabanalan sa loob ng santuaryong ito. Nadarama po namin, O Diyos, amin pong mapagmahal na magulang, ang inyong nga pong kabutihan, ang inyong kagandahang loob, ang inyong masaganang biyaya.
nais po namin na sa pamagitan ng pananambahang ito, amin pong maipahayag at maipagkaloob sa inyo ang taos na pagpapasalamat mula nga po aming Panginoon sa aming pong buong kapatiran na ngayon ay nag-aalaala sa inyong kabutihan sa aming buhay at sa buhay ng amin pong mga namayapa na mga mahal sa buhay. Panginoon, tanggapin niyo po ang amin nga pong pagpapasalamat, ang aming pagpupuri, ang aming pagdakila sa inyong kabanal-banalang pangalan. Amin pong hindi hiling ang paggagawad po ninyo ng inyong kapatawaran sa amin nga pong mga pagsalangsang. Linisin niyo po kami, aming Panginoon. Gawin na kalugod-lugod at karapat-dapat sa pananambahang ito at sa patuloy na pakikipagtagpo sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Nababatid po ninyo ang aming puso, ang aming isipan sa aming pagdulog sa inyo sa mga sandaling ito. Amin nga pong buong pananalig na itinataas sa inyo ang aming mga panalangin ng pamamagitan sa mga kapatid po namin sa mga sandaling ito ay nakadarama ng kalungkutan at pagdadalamhati, bunga ng iba't ibang mga karanasan at kalagayan at mga pagsubok sa buhay. Lalo at higit ay sa mga pangungulila sa mahal sa buhay aming Panginoon na malayo sa piling at gayon din sa mga mahal sa buhay na inyo nang tinawag sa inyong kaharian. Panginoon, aming pong itinataas sa inyo ang amin nga pong mga taimtim na mga pagsamo para sa lahat ng mayroong karamdaman, mayroong mga pasanin, mayroong mga pinagdadaanan sa kanilang buhay. Ang inyo nga pong banal na presensya, kapanatagan at katatagan ang siyang patuloy na maranasan at angkinin ng bawat isa. Sa aming pong mga kapatid na nasa loob ng pagamutan sa mga sandaling ito, sa mga sasailalim, Panginoon, sa operasyon, katulad ng isa po naming kapatid na si Miriam, namin po siyang itinataas sa inyo. Panginoon, ang inyo nga pong pagbabantay, pag-iingat at pagsama sa Kanya at paggagawad ng inyong kapayapaan at ang matagumpay na operasyon ang aming pong itinataas at isinasamo sa inyo. Dakilang Diyos, ang kinin po ng bawat isa at ng inyo pong mga anak, ang inyong banal at mapaghimala na pagpapagaling. Tinataas din po namin sa inyo sa mga sandali pong ito ang aming pong mga mahal sa buhay at mga kababayan na naglalakbay, patungo at pag-uwi sa kanilang mga mahal sa buhay at mga tahanan. Panginoon, ang inyong nga pong mapagligtas na pag-iingat at patnubay ang kanilang patuloy na maranasan. Dakilang Diyos, aming pamayanan, alam po namin na sa mga panahong ito, lubhang abala ang marami pong naming mga kababayan, ang mga mamamayang Pilipino, ang mga pamilya, ang buong bansa. Aming pong itinataas sa inyo at sinasamo ang inyong nga pong pag-iingat, ang inyong patnubay sa buong sambayan ng Pilipino, sa aming pong pag-alaala para sa aming pong mga
minamahal na mga kababayan, gayon din naman sa aming mga mahal sa buhay na namayapa na. Ang okasyon nga pong ito, aming Panginoon, ay patuloy na maging kapahayagan at daluyan ng inyong kapangyarihan sa buhay ng bawat isa at ng buong bansa sa pamagitan ng inyong patnubay, ng inyong pag-iingat at patuloy na pagkakaloob ng inyong pagpapala. Ang lahat nga po ng ito, O Diyos, ay aming itinataas sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak at ng aming Panginoong Hesus. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 10 mula sa mga talatang 1 hanggang 10. Babasahin po natin ito ng sagutan. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao ay pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumagabi nalalanta, bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Yaong aming pagsalansang sa harap mo'y naghayag. Lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakasyo ang hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan.
Buhay na may umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yaong buong buhay namin sakbibi ng dusa't hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Santa Bibliang marangal, ikaw ay isang yaman, sumasa iyong tunay, banal na kaalaman, sa akito'y nuturan, mula kuthahan. Tayo po ay magsitayo ang pagbasa mula sa Bagong Tipan. Sa aklat ng Hebreo, ang mga kabanatay 11, 1 hanggang 4, at mga talata 32 hanggang 4 na po. Ang pananalig sa Diyos. Tayo may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao nung una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, naunawaan natin na ang sanglibutan ay nilalang sa pamagitan ng salita niya at ang mga bagay na nakikita ay mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya'y nagsasalita pa sa pamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Magpapatuloy pa ba ako? Kulang ang panahon para isalaysay ko ang tungkol kina Gideon, Barak, Samson, Jepte, David, Samuel, at sa mga propeta. Dahil sa pananalig nila sa Diyos, nakalupig sila ng mga kaharian, gumawa ng matuwid at nagkamit ng mga ipinangako ng Diyos. Nagpatikom sila ng bunganga ng mga leon, pumatay ng mga nagngangalit na apoy at naligtas sa tabak. Sila'y mahihina, ngunit binigyan ng lakas upang maging magiting sa digmaan. Anupat na paurong ang hukbo ng dayuhan. Dahil sa pananalig sa Diyos, ibinalik sa mga babae ang kanilang mga patay, matapos buhaying muli. May mga tumangging palayain sapagkat pinili nila ang mamatay sa pahirap upang muling buhayin at magtamo ng mas mabuting buhay. Mayroon namang nilibak at hinagupit, at mayroong ding nabilanggong gapos ng tanikala. Sila'y pinagbabato, nilagari ng pahati, pinatay sa tabak, mga balat ng tupa at kambing ang dinaramit nila. Sila'y mga nagdarahop, aping-api at pinagmamalupitan. Hindi marapat sa kanila ang daigdig. Nagpagala-gala sila sa mga ilang at kabundukan. Nagtago sila sa lungga at mga yungib sa lupa. At dahil sa kanilang pananalig sa Diyos, isang kasaysayang di malilimot kailanman ang kanilang iniwan, ngunit ang pangako ng Diyos ay hindi natupad sa kanilang kapanahunan, sapagkat may lalong mabuting panukala ang Diyos para sa atin, ang tayo'y makasama nila kapag tinupad na niya ang kanyang pangako. Amen. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang Espiritu, Buhat pa sa una mula, ngayon magpakailanman, walang hanggan. Amen.
God is good. All the time. Buhay ka pa? May misyon ka pa? Purihin po natin ang Panginoon. Opo, isang tulog na lamang at All Saints Day na. Isang tulog na lamang at undas na. Kaugnay po nito ang payo ng iba, agahan po natin ang pagdalaw sa ating mga mahal sa buhay na namayapa na at baka sila pa ang maunang dumalaw sa atin. Nakaugnay po sa All Saints Day ang ating pagdiriwang ngayon ng ating memorial service. Bukas po ay aalalahanin ng buong sambayanang Pilipino ng mga mananampalataya ang lahat ng ating pong mga mahal sa buhay na nasa piling na ng Panginoon. Kaya nga po, ang ating pagdiriwang na ito ay tunay na halaga ng kaugnayan sa ating pong gagawing pag-alaala bukas sa ating pong mga mahal na wala na sa ating piling. Itanong po natin sa ating katabi,
Sige nga po, mga kapatid, sino ba ang ating mga katabi? Itanong po natin sa ating mga katabi, ano ang iyong gagawin para sa paggunita sa iyong mahal sa buhay na namayapa na? Nakahanda na po ba tayo para sa ating pong mga gagawin bukas? O kaya naman ay ngayon pa lamang para sa pag-aalaala natin sa mga namayapa na. Naging tradisyon na po sa ating pong pamayanan, sa ating pong lipunan, na alalahanin sila sa pamamagitan ng paglilinis ng kanilang puntod, sa pamamagitan ng pananalangin, sa pamamagitan ng paghahandog ng mga magagandang bulaklak, sa pamamagitan po ng pagsisindi ng iba't ibang anyo ng kandila, at gayon din naman sa pamamagitan ng pag-vigil sa loob ng sementeryo o sa Memorial Park. At marami pang ibang kaparaanan ang ating pong nakikita na ngayon ay ginagawa ng ating mga kababayan bilang pag-alaala sa ating mga minamahal na namayapa na. Kung babalikan po natin ang banal na kasulatan, ang gawain po ng pag-alaala o ng remembrance o ng memorial ay isang napakahalaga at napakabanal na pananagutan para sa lahat ng kaanib o para sa mga bumubuo ng sambahayan ng Diyos. Tayo po ang New Israel o ang bagong Israel. Ito po ay ang iglesia. Tayo ay kabahagi sa sambahayan ng Diyos. Ang ating pong gawain na ito, kung magkagayon, ay bahagi ng ating pagpapatuloy sa ating napakahalaga at sa ating banal na pananagutan sa ating pong mga mahal sa buhay na namayapa na. Ang pag-alaala po ay isang pangunahing pamana ng ating mga ama at ng ating mga magulang sa pananampalataya na kinakailangan ay hindi po mapatid o hindi maputol, na kinakailangang ating pong ipagpatuloy. Ako po ay natutuwa, nagpapasalamat sa Diyos sapagkat sa aking pong mga napaglingkuran na mga iglesia, ang McGill Memorial Church po ang sa aking pong pagkaalaala ay mayroong pananambahan sa araw na ika-31 ng Oktubre. At napakaganda po na ito ay ipinagpapatuloy. Napakaganda po na ito ay nasa sa ating pong kalooban at pananampalataya na hindi dapat mapatid, sapagkat tunay lamang po na ang ganitong gawain ay lalo po na magbibigay po sa atin ng isang magandang direksyon sa pagpapatuloy ng ating buhay at ng ating pananampalataya. Ang pag-aalala po ay isang napakahalaga at banal na pananagutan. Sinasabi po sa Lumang Tipan sa Aklat ng Deuteronomio, Kabanata 7, ang talata ay 9 na ganito. Sinabi po ni Moises, alalahanin ninyo na si Yahweh, ang Diyos na hindi marunong sumira ng pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig at sumusunod sa Kanya at ipinapadama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 saling lahi. Opo, ganun po kadakila ang ating pong dakilang Diyos. Hindi po siya marunong sumira sa pangako.
sapagkat tunay nga lamang po na naalaala po niya ang kanyang banal na pangako, ang kanyang pagmamahal sa lahat na bahagi ng kanyang sambahayan. Kung kaya't ang ating pagsamba po ngayon ay isang pag-alaala. Pag-alaala sa mga tao, pag-alaala sa ating mga mahal sa buhay na mayroong pagsunod at pananalig sa Diyos, at kung papaanong ang kanilang buhay ay tunay na naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sa memorial service po nating ito, ating binibigyan ng diin ang katotohanan na tayo ay hindi lamang nag-aalaala sa mga nabuhay at namatay, na tayo ay hindi lamang nag-aalaala sa mga matagal nang wala sa ating piling, hindi lamang sa mga taong nasa pahina na ng kasaysayan, kung hindi tayo ay nag-aalaala sa ating Diyos na buhay, sa ating mga mahal sa buhay at kapatid, na ang kanilang iniwang alaala sa atin ngayon ay nakapagbibigay ng inspirasyon upang tayo'y makapagpatuloy sa paglilingkod at sa pananampalataya. Ito po yung kapahayagan ng ating nananatiling hugpong sa kanila bilang sambahayan ng Diyos. Ang ganito pong gawain ng ating memorial service ay pag-reaffirm o muling pagpapatibay ng ating nga pong kaugnayan sa kanila bilang sila ay bahagi ng ating sambahayan at gayon din naman sila ay bahagi ng ating pamilya. Sa ating pong teksto sa gabing ito, sa aklat ng Hebreo, ipinakikita ang karanasan ng mga mananampalatayang Hebreo na nasa gitna ng krisis. Krisis sa kanilang buhay at krisis sa kanilang pananampalataya. Ang ginawa pong pagbanggit ng sumulat ng aklat ng Hebreo sa mga halimbawa at sa mga bayani ng pananampalataya, ang mga kinikilalang babae at lalaki sa pananampalataya sa kasaysayan ng Israel ay nagpalakas sa kalooban at sa pananalig ng mga Kristiyano noon upang magpatuloy at maging mapagtagumpay. Sa ating pong pag-alaala sa buhay ng ating pong mga namayapana, ano po ang inspirasyon na nakukuha po natin sa kanilang buhay? Hindi po natin may paliliwanag ang kakaibang inspirasyon na nakukuha po natin o natatanggap natin sa buhay ng ating pong mga mahal na nasa piling na ng Panginoon. Opo, tunay nga lamang po na ang ating pong pananambahang ito ay kapahayagan ng ating pong muling pagpapatibay ng ating pong kaugnayan sa kanila at gayon din naman ng ating pagpapasalamat sa kanilang buhay. At ang isang mahalagang katanungan para sa atin, papaano po natin isinasabuhay ang pagpapasalamat natin sa kanilang buhay? Nais ko po na anyayahan tayong lahat upang magnilay sa tatlong bayani ng pananampalataya na akin pong pinili mula sa salaysay ng Hebreo, Kabanata 11. At ito nga po ay masusumpungan po natin sa mga talata 4, talata 11, at gayon din naman sa mga talata 23 hanggang 26. Hebreo, Kabanata 11, talata 4, Hebreo, Kabanata 11, talata
talata 4 at kabanata 11, ang talata ay 11 at gayon din naman, Hebreo kabanata 11, ang mga talata ay 23 hanggang 26. At ito po ay kasaysayan ng tatlong bayani ng pananampalataya. Ang una po, sa verse 4, isinasaad po doon ang kasaysayan ng isang lalaki ng pananampalataya. Sino po yon? Sabay-sabay po tayo. Sino po yon? Nasa verse 4, si Abel. Sinasabi po sa talatang ito, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain. Sabihin nga po natin, mas mabuting hain. Ano po ba ang ating hindi kayang ihandog para sa Panginoon? Ano po ba ang hindi natin kayang ihandog para sa Panginoon? Alalahanin po natin ang mga Abel sa ating buhay noong sila ay kasakasama pa natin. Alalahanin po natin ang mga Abel sa ating buhay na naging bahagi ng ating pong pamilya, na naging bahagi ng ating kapatiran. Sila ay mga naging buhay na halimbawa para sa atin upang makilala natin na ang Diyos lamang ang nararapat na paghandugan, ang Diyos lamang ang nararapat pagkalooban at pagtalagahan ng pinakamabuting tinataglay natin habang tayo'y pinagkakatiwalaan pa ng buhay. Opo, ano pa ang dapat nating ihandog? Ano pa ang dapat nating ialay para sa kaluguran ng pangalan ng ating Panginoon? Salamat sa buhay ni Abel. Ang ikalawa po, sa verse 11, sino po yung nasa verse 11? Sino ang tinutukoy? Sabay-sabay po tayo. Si Sarah. Bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak. Bagamat matanda na, itong si Sarah, ay niloob ng Diyos na magkaanak. Siya po yung ikalawa na bayani ng pananampalataya. Siya isang mabuti at ulirang ina, isang mabuti at ulirang asawa, isang mabuti at ulirang magulang. Opo, mga kapatid, katulad ni Sarah, inaalaala natin ang ating ina. Katulad ni Sarah, inaalaala natin sa mga kalalakihan ang ating asawa. Katulad ni Sarah, inaalaala natin ang ating magulang na dahil sa kanilang buhay, na dahil sa kanilang pananampalataya, ay naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa ating pamilya. Naranasan natin ang pagmamahal ng Diyos sa loob ng ating tahanan. Ang kanilang sakripisyo para sa ating buhay, para sa ating pamilya, ay katiyakan na nagpapatuloy ang buhay, katiyakan na magpapatuloy ang buhay sa ating pamayanan at natutupad o nangyayari ang pangako ng Diyos sa ating pong buhay. Opo, maraming salamat sa mga naging Sarah sa ating buhay, sa ating pamilya at sa iglesia na ating inaalaala ngayon. Ang ikatlo po, at panghuli, bilang bayani ng pananampalataya, sino po ang tinutukoy sa verses 23 to 26?
Sino po bang tinutukoy doon? Si Moises. Sa verse 25, sinasabi po, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Sa verse 25 po, inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Si Moises po ang ikatatlo sa bayani ng pananampalataya na ating pinagbubulay-bulayan sa ating pananambahan ngayon. Siya po ay isang matapang na leader. Siya po ay isang matapang na leader para sa bayan ng Diyos. Opo, nasa loob sila noon ng bansang Ehipto at sila ay alipin ng mga Ehipsyo. Sa ating pong mga kababayan, sa ating mga kapatid, sa ating mga church workers, na ang buhay ay itinalaga upang umiral ang kalooban ng Diyos sa isang kritikal na panahon, ang kanilang buong puso at walang takot na pagtalima sa Diyos na katulad ng ginawa ni Moises na sumalungat sa kagustuhan ng Paraon ay isang dakilang pagsasabuhay ng pag-ibig sa Diyos at ng pag-ibig sa bayan na siyang kailangan natin sa kasalukuyan para sa tunay na pagbabago, para sa isang buhay na ganap at kasiyasiya, para sa isang pamayanan na nararanasan ang kapayapaan na nakabatay sa katarungan. Ang mga katulad ni Moises na ang kanila nga pong katapangan at katatagan ay nagmumula sa kanilang pananampalataya. Sila po ang ating pong mga kababayan, ang ating pong mga kapatid, ang ating mga kaibigan, ang ating mga church workers. Sila na patuloy na nagtatalaga ng buhay, maging ang buhay man nila ang maging kapalit upang maranasan ang kaganapan ng kalooban ng Panginoon, ay tunay na kapahayagan na sila ay bayani ng pananampalataya. Opo, sa pamagitan ng ating mga pag-alaala sa mga ibinigay ng Diyos na Abel, Sara at Moises sa ating buhay, na ipagdiriwang natin ang isang napakahalaga at di malilimutang karanasan sa buhay ng ating mga kaibigan, ng ating mga kapatid, ng ating magulang, at ng ating mahal sa buhay na nasa piling na ng ating Panginoon. Ang kanilang halimbawa, ang kanilang prinsipyo, ang kanilang ministeryo, ang kanilang pananampalataya at ang kanilang mga tanging pamana sa atin. Sa pamagitan ng lahat ng mga iyon, nakikita natin sa kanila ang katotohanan ng sinasabi ng banal na kasulatan. Bagamat patay na, sila'y nagsasalita pa dahil sa kanilang pananalig. Sa ating pong pag-alaala, sa gabing ito, sa ating mga mahal sa buhay, ano po para sa inyo ang inyong nakita at naranasang natatanging pamana na mula sa kanila na inyong nais ipagpasalamat at patuloy na isabuhay? Tayo po ay pinaalalahanan. Tayo po ay tinatawagan upang tayo rin ay maging mga Abel, Sara at Moises sa kasalukuyang panahon.
Opo, tunay na dapat lamang na sila'y ating alalahanin. Tunay at dapat lamang na sila'y ating pasalamatan habang tayo ay nabubuhay. To God be the glory. Tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, God-hearted and free. This is the pathway of blessing for me. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee, for Thou in Thy atonement didst give Thyself for me. I owe no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to Thee, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus, who died in my place, bearing on Calvary my sin and disgrace. Such love constrains me to answer His call. Follow His leading and give Him my all. Oh Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee.
Gagawin po natin ang paghahandog. Dahil sa pananalig sa Diyos, si Abel ay naghandog ng mas mabuting hain kaysa inihandog ni Cain. Dahil doon, si Abel ay kinilalang matuwid at nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Bagamat patay na, siya ay nagsasalita pa sa pamamagitan ng kanyang pananalig sa Diyos. Narito po, Panginoon, ang aming mga handog. Pagpapasalamat, Panginoon, sa maraming pagpapala na aming tinatanggap. Nawa po, Panginoon, ay patuloy mong pagpalain ang mga kamay na naghandog sa gabing ito. At nawa po, Panginoon, ang mga handog na ito ay magamit namin, Panginoon, sa lalo pang ikalalago ng iyong iglesia. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para sa lahat ng mga banal na nauna sa atin, sila na nagsalita sa ating mga puso at tumipo sa pamagitan ng banal na diwa. Para sa kanila na minsang naging bahagi ng mundong ito, sila na nagbigay ng hamon upang tayo maging matatag at maging kaisa sa pagpapanibago ng mundong ito na ipinagkatiwala sa atin.
Yan ay matawid. Oo, sila kapila.
Tayo po ay magsitayo sa awit ng pagtatalaga. Buhay pa ang pananalig ng magulang nating ibig. May lugod sa pagtitiis at ligaya pang masamit sa pananalig na tunay, magtatapat habang buhay. Ang pananampalataya, nuno nating namatay na, maait sa'yo ang iba. Nang lahat ay lumaya na sa pananalig na tunay, magtatapat habang buhay. Pananalig na matibay ng magulang nating buhay, na lahat na'y mag-iibigan sa salita't pamumuhay, sa pananalig na taglay, magtatapat habang buhay. Lagay po natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. Sa nagliliwanag, naningas ng mga kandilang ito, tunay na nanatiling buhay ang aming pong mga minamahal na nasa inyo ng piling at kasama sa inyong kaharian. Sa bawat sindi ng kandila, aming Panginoon, muli nadarama po namin ang liwanag at tanglaw ng kanilang buhay sa bawat isa sa amin na inyo pang pinagkakalooban ng buhay. Kailanman di namin sila malilimutan, taglay po namin ang kanilang mga dakila na mga pamana sa bawat isa sa amin. Ang kanilang buhay, pananampalataya at pagmamahal. Pananatilihin po namin na buhay, aming Panginoon, ang bawat isa sa kanila, ang aming magulang, aming kabiyak, aming kapatid, aming mga mahal na kaibigan, ang aming pong mga manggagawa sa iglesia, ang mga lingkod po ninyo sa pamayanan. Panginoon, mananatili po sila
hindi lamang sa aming pong puso at isipan, kung hindi, o dakilang Diyos, sa amin nga pong mga gawain sa araw-araw. Sa gitna ng mga pagtitiis at kahirapan, sa gitna ng kalungkutan at kasayahan, sa gitna ng inyong pagliligtas, amin po silang patuloy na alalahanin. Panginoon, binabalik namin sa inyo ang pagpupuri at pagpapasalamat sa bawat isa sa kanila at sa kanilang buhay. Sa aming pong pananambahang ito, aming Panginoon, amin nga pong binabalik sa inyo ang kapangyarihan, ang karangalan at kadakilaan. Dakilang Diyos, pinagtitibay po namin na kayo ang aming pong Panginoon at tagapagligtas at ang mga mahal namin sa buhay na nauna na sa inyong piling ay mayroong ganap na kapayapaan, kagalakan, at buhay na walang hanggan. Dakila naming Panginoon sa aming pong mga pagsamo at pagtatalaga. Inyo nga pong ipagkaloob sa inyong mga anak ang kasagutan sa kanilang mga panalangin at gayon din naman ang inyong bendisyon. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating muli at pansamantalang pag-iwahiwalay, taglayin natin sa ating buhay, sa ating sambahayan, sa iglesyang ito at sa buong pamayanan, ang pagpapala ng ating iisang Diyos at magulang. Ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, ang pag-ibig at pagliligtas at pakikipisan, ang siyang managana sa ating buhay ngayon at magpakailanman. Tayo magsabi ng Amen. Amen. Ang Diyos ang sumaatin Atin tuwina hanggang muling pagkikita. Taglayin mo ang lingap niya, ang lakbayin mo'y giginhawa. Sa muli nating pagkikita sa paanan ni Jesus. Sa muli nating pagkikita